Makakaupo na po tayong lahat. Kayo pala, ako nakatayo. Praise the Lord! Kumusta na po kayo? Tuyo naman ba? Ayan. Tuyong mga damit, mga nasa sampayan. Praise the Lord, purihin ang Diyos dahil sa mga nakaraang linggo, halos yung mga estudyante natin, no? Parang ilang araw lang ang ipinasok at maging siguro yung iba dahil sa bagyo, sa pag-ulan, sa mga pangyayari sa ating paligid. Pero makikita natin ang pagkilos ng Panginoon. Amen po ba? Kahit umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Tama ba? Naupos na yung mga tabo at kalderong Pero purihin ng Diyos dahil kahit paano may bubong pa rin po sa ating ulunan. Amen? At pinakain tayo ng Diyos. Binusog pa rin tayo. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon sa buong isang linggong yan. Amen? Isang malakas na pagpalakpak sa Panginoon. Pasasalamat po sa ating Diyos. Ngayon pong hapon, umaga pala na ito. Ayan, parang inaantok ata. Ako ba yung inaantok? Hindi. Yung katabi yung inaantok. Yan, medyo lalaktawan lang po natin sandali yung ating distinctives, CIL distinctives dahil sa darating na sabi nga nila, araw ng ating paggunita sa mga minamahal natin sa buhay. Pero bago pa yon, napumanaw na, no? Yung mga nauna na umuwi na sa Lord, no? At nandun pa rin po yung ating pagrespeto, pagbibigay po ng pagpapahalaga sa mga alaala nila sa atin. Amen po ba? Yan ay isa sa napakagandang gawi, no? O gawa po natin sa paggunita sa kanila. Bagamat, alam po natin na ang mga nauna na, no? Mga namatay o pumanaw na mahal natin sa buhay, kung sila po ay kumilala sa Panginoon, alam nating nasa piling po sila ng ating Diyos. Amen? Amen po ba? Yan. Hindi po tayo dumadalaw para hindi nila tayo dalawin. Hindi po totoo yun. Magiging biroan kasi kapag ayaw daw dumalaw, sila dadalaw. Kasi once na namatay ang tao, nandun na po ang kanilang destinasyon, eternal destination, if they will be with God or if they will be in hell. Pero bago po yun, meron po kasing mga tradisyon na nauuso o mga, ano ba tawag yan? Mga nangyayari. Dati naman walang ganito, no? Yung tinatawag po nating Halloween. Ayan. Ang title po natin ngayon ay Biblical Reasons Not to Celebrate Halloween. Dati wala namang ganyan. Yung mga bata kami, wala namang Halloween. Ay, matanda na pala kami. No? Alam lang namin, pupunta kami ng sementeryo, kadala-dala kami ng lola ko, may mga bit-bit kaming pagkain, at minsan may mga tinitirik pang kung ano, no? Kasi yun yung ating napakagisnan na tradisyon. Yun lang. Pero lately kasi medyo updated na, no? Parang sa kamukha ng sa ibang bansa. Meron sineselebrate ang mundong ito na a day before, no? A day before ng yung All Saints Day, no? All Souls Day ay yung tinatawag na Halloween. Ang Halloween po, no, ay naging isang annual celebration. Ang gusto po natin kasing masagot dito, yan, biblical reasons why Christians should not celebrate Halloween. So, bato-bato sa langit ang tamaan, magising. Umaray na lang. Ganon. At maituwid ng Panginoon ayon sa kanyang salita. No, naging tradisyon na po ito ng napakaraming mga sa mundo, no? Kasi nga in the old days sa Pilipinas, kasi sa ibang bansa, they've been doing it for such a long time. Pero dito parang siguro mga late 90s or 2000, no? Nakakita tayo ng mga bata na kumakatok. Ano sinasabi ng mga bata? Trick or treat. Tinanap ko pa yung kodigo ko. Trick or treat. Ayan. Tingnan lang po natin, no, na bagamat ito ay isang selebrasyon na ginagawa ng mundo, at saan ba ito nanggaling? Ano bang some claims, kasi kahit nga wala sigurong paliwanag, the way na nakikita natin paano sineselebrate ang Halloween, walang maganda, di ba? Ang papangit, nakakatakot yung itsura. No? At ano ba ito? Isa ba itong ancient pagan ritual?
Sa ibang bansa po, no, the yearly observance of Halloween amounts to multi-billion-dollar industry, second only to Christmas, no? Pagdating kasi ng bago October 31, then November 1, no, and November 2 sa Pilipinas, ay naging multi-billion-dollar industry kasi yan na yung may mga pa-party, may mga costume, may mga bagay na inihahanda sila, no, selling costumes, candy and food item, party supplies, greeting cards, mga tour to the so-called haunted houses, no? Basta anything na nakakatakot. Sa pangalan pa lang, hindi mo nagugustuhin. Kayo po ba gusto niyo yung mga nakakatakot? Sino po yung nanonood ng mga horror? Sipin mo, babayad ka o mag-spend ka ng time para takutin lang yung sarili mo. Ang fear ay hindi galing sa Panginoon. Amen po? So, more than 2,000. So, paano daw po ito nagsimula? May iksing ano lang po, kwento. More than 2,000 years ago, meron po kasing mga tao na people called the Celts, o yung mga Celtics mo, no? Celts kung tawagin. Sila po ay naninirahan sa Ireland, Great Britain, and France. At among the Celtic people, meron pong mga elite group. Ayan. May mga elite group na kung tawagin ay Druids, no? Sila po ay mga religious priests, judges, lawmakers, and scientists. Sila yung mga elite na, kumbaga parang mga professionals o mga kilala. So, meron po silang ginagawang pagan religious festival na kung tawagin po ay Samhain, na ginagawa po ito every harvest time. Kasi sa kanila, ang harvest time, yun ang pinaka-New Year nila. So nagkakaroon sila ng ritual, at yung sa ritual nilang yon, kasi mga pagan po sila, no, pag sinabi po nating pagano, ito yung mga walang kilalang Diyos. Hindi na nananampalataya sa Panginoon. So, kasi nung araw, di ba, ang ano natin pagano, yung mga sumasamba sa anito, basta any people na hindi sumasamba sa totoong Diyos, mga pagans po sila. So, meron po silang ginagawang ritual, at ito yung paniniwala nila na on the night, no, yung night na yon, parang ano po kasi, di ba, pag Pasko, meron tayong, ano yung a day before ng Pasko, ang tawag ron? Parang bispiras ng Pasko, basta bispiras ng Pasko. So yun, yung a night before, no? Meron po silang celebration, and they believe na that on the night, the barrier between the natural world and the supernatural was removed, and the spirit of the dead were able to move freely among human beings. So, etong ritual nilang to, paniniwala nila na sa panahon na yon na magse-celebrate sila, no, tinatawag nilang parang to mark the harvest, no, the Celtic New Year, ito daw yung nagbubukas daw yung pinto na kung saan yung mga sa natural and supernatural world raw, yung mga patay ay parang bumabalik, no, sa mundo ng mga tao. Then comes ng ating nakagisnang religion, the Catholic Church, no. They came up, the Celtic people in the 7th century, na para ma-remove yung ganong tradition nila, ay pinalitan naman ito ng isang feast, no? Kung tawagin yung Feast of All Saints. Kaya tayo po, no, sa Pilipinas, ang tawag natin sa November 1 sa kalendaryo natin o sa holiday ay All Saints Day. Tama ba? At sa November 2, All Souls Day. Yan. Nagtatalo pa dyan yung mga Pilipino. Dapat sa sementeryo daw, sa Ados pupunta o sa Uno. It doesn't matter, importante kahit anong araw. Amen po ba? So, minove nila ito, naging Feast of the Saints. Kaya lang, yung pag ino-observe nila ito, yung practice ng mga Druids, no, ng mga Celtics, nahahaluan pa rin. Nahahaluan pa rin. And by this time, no, meron na pong tinatawag na ayun na nga, nagkakaroon sila ng mga rituals na ginagawa. But the Catholic Church denounced it that is a witchcraft, no? It is a witchcraft and became known as the witch holiday. So, kumbaga, para nga matabunan yung tradisyon na yun ng paniniwala nila na kaya sila nagse-celebrate dahil yung a night before nung celebration ay parang bumabangon yung mga dead and coming to the world of the living, ay pinalitan nga ng All Souls Day.
So ang ginagawa, no, para mapalitan at para maging hindi naman nakakatakot, no, they dress in costumes, going door to door, for much later tradition. At hindi lang restricted, no, sa mga ibang tao. Nakamask sila, going house to house, tapos may mga musical performance. So parang blend lang para hindi masyadong nakakatakot ang dating. So sa panahon na yun, parang doon napunta yung trick or treat na yung mga bata. So sa America, in the origin of trick and treat, parang kasi yung time na yon parang naging chaos yung mga tao kasi pumupunta sa mga bahay, gumagawa sila ng mga violent action, pinupuntahan nila, kinukuha nila ng mga pagkain, ng mga gamit. So para mapalitan na yon, pinalitan yon ng mga Boy Scout, nag-organize sila ng club na mga bata na yung mga pupunta sa mga bahay-bahay para mag-treat or treat. So that was the practice na ginagawa kasi nga by that time, yun yung naging tradisyon nila. Kasi kaya nga, dahil yun ang paniniwala nila, kailangan mag-costume sila ng nakakatakot. In this way, no, makikita po natin that Christians and civic elements form the Halloween celebration we know today with the renewed interest of the old pagan belief, no? Kaya minsan pag November or October may mga horror na pinalalabas, 'di ba? Nagko-costume ng parang witch, may nagko-costume ng mga pang-vampire, no? Yung mga yung mga teenage witch, no? May mga cartoons na ganyan, mga bata nung araw. Siyempre, ang cute nga naman, bata, witch, di ba? Teenage witch, di ba? Parang appreciated natin kasi hindi naman harmful. Pero tandaan po natin, anything, una, yung mga demonic characters, yung mga nakikita po nating mga witchcraft, yung mga nakikita nating occultism, hindi po yan galing sa Panginoon. Tandaan po natin, Satan is not a joke. Amen po ba? Totoo, he is real. So kung hahayaan po natin na maapektuhan o tayo mismo ang mag-indulge o gumawa ng mga ganong practices, we are opening, no, our doors to the devil. So tayo po yung mga Kristiyano, amen po ba? At may kilala tayong Diyos. Through the Bible clearly states that God is the world's highest authority. At kahit po ang Bible in Ephesians chapter 6 verse 12, ano po sabi ron? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, and rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Yung hindi nga po tayo na nakikigawa, no, ng mga gawang kadiliman, mga gawang nakakatakot, alam na nga po natin na may labanan at totoong nandyan si Satan at ang kanyang mga demons at ang kanyang mga gawang hindi tama at madumi sa harapan ng Panginoon, meron totoong labanan. Amen po ba? Aware tayo doon. Amen po ba? Si Satan, kung babalikan po natin siya po yung unang-unang rebelde. Siya yung unang-unang who openly defied the Lord, a self-centered and he rejected God's authority. Kaya nga po ang unang tao, no, si Adan at si Eva nagkasala, no, at maging ang sumunod na saling lahi, pati tayo po kasama doon dahil po sa gawa ni Satan, yung kasalanan na inilagay po, na inayaan niya, kumbaga, inentice niya ang tao para sumuway sa Panginoon. Kaya nga po tayo, no, kung sa harap ng Panginoon, nandun pa rin yung katotohanan at hindi mawawala yon na lahat tayo po'y nagkasala sa Panginoon. Amen? At walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos dahil sa kagagawan ng unang nagrebelde sa Panginoon, si Satanas. So, kung nakikita, kasi nga ako, no, sa akin pong personal na, kita mo ng pangit, nakakatakot, or something na alam mong nagpapakita ng mukha ni Satanas, ng demonyo, ng kadiliman, tatangkilikin mo pa rin ba yon? Gagawin mo pa rin ba yon? It is because the world is doing it. So why, these are the biblical reasons
Why Christians need not or should not celebrate Halloween? Number one, because it glorifies death. Because it glorifies death. First, it is important for us to realize that death does not come from the Lord. Ang kamatayan, hindi galing yan sa tao. Bakit po? On Genesis chapter 2, verse 16 to 17, sabi po dyan, "And the Lord commanded the man, saying, Of every tree of the tree thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat, for in the day that you should eat thereof, you shall die." Nung ginawa po ng Diyos ang tao, wala po doon ang kamatayan. Amen po ba? Wala doon ang kamatayan. Ang gusto ng Diyos, ang tao, binigyan niya ng buhay. Wala ngang kahirapan doon eh. Wala ngang anything na magsasuffer tayo. Kaya makikita po natin, no, sa yung sinabi ng Diyos, God told Abraham the only thing he was not to do was to eat from this tree, but he did. Ang sinabi ng Lord, lahat yan, pamahalaan mo, pangalanan mo, i-manage mo, you have dominion over all the creation except, no, yung bunga ng punong kahoy, no, ng kaalaman, the knowledge of evil, of good and evil, yun ang hindi nyo pwedeng galawin. Pero si Adan, ang ating unang magulang, sinuway ang Panginoon. No, kaya alam niyo po, yung tayo na talagang yung sumunod na salinlahi naging masama. Bakit naman, 'di ba, kapag yung bata, 'di ba, hindi naman natin yan tinuturuang magsinungaling. Hindi po natin tinuturuan yang, kumbaga, nung sinilang yan, tama yung nakikita. Pero kapag nakikita natin na gumagawa siya ng mali, gumagawa siya ng hindi nararapat, because nananalaytay, no, yung kasalanan sa buhay ng tao. If you tell him not to do something, he will do it or worse. Adam was just like you and I. He had to touch and taste the untouchable. Tayo po, kapag may nakalagay wet paint, ano pong ginagawa nyo? Nahawakan mo pa, di ba? Wet nga ba? No? Wet nga ba? Ganun tayo eh, no? Talagang lumalabas, no? Yung hindi kakulitan eh, no? Yung kasamaan natin, yung pagiging makasalanan natin. Adam made a decision to eat, and Romans 5:12 says, "Wherefore, as by one man sin entered into the world," sabi diyan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, kahit anong gusto nating pagpapakabuti, hindi tayo bumubuti. Bakit? Kasi taglay natin yung kasalanan. Kaya yun yung tinubos ni Jesus eh. Yun doon tayo isinalba ng ating Panginoong Yesus. Kaya makikita po natin doon that God is not the cause of death, but man is. Hindi inimbento ng Diyos o hindi galing sa Diyos yung kamatayan. Dahil ang ibinigay ng Diyos sa tao ay buhay. Hiningahan niya nga eh. Dapat wala sa picture yung kamatayan. Ang gumawa, no, ng kamatayan na yon, yung naging resulta ay dahil sa kagagawa ng tao. Because, no, why should we not celebrate Halloween? Because it glorifies death, and because death is an enemy. Amen po ba? Ngayon sa panahon natin, di ba, isang bagay na kinakatakutan ay kamatayan. Bakit? Ang sarap ng mabuhay kahit may pagsubok, may buhay, di po ba? We are in a battle with an enemy called death. And why is death our enemy? Siyempre, kapag kamatayan, ibig sabihin, mawawalan ka na ng buhay. Matatapos na ang buhay. It destroys life. It takes life. Whereas God is the creator and author of life, in God's original creation, there was no sin, no pain, no disease or death.
remember man chose to sin. Sa pagkakalikha ng tao, wala po ng Diyos sa tao, hindi po kasama doon yung kamatayan, hindi kasama doon yung mga sakit at karamdaman, yung mga nararamdaman nating masasakit sa katawan o sa buhay, even ang kamatayan. Pero dahil nagkasala ang tao, ang naging kapalit nun ay kamatayan. The Bible teaches us that death is the enemy of mankind. Amen po ba? No? Sabi po na 1 Corinthians 15:26, basahin po natin. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Isaiah 25 verse 8, lubusan ng pupuksain ng Panginoon Yahweh ang kamatayan at papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata, aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Amen? Christ was subject to the great enemy of man, death. Note that death is the last enemy that will be destroyed. That will be destroyed. Si Jesus man mismo para iligtas ang tao doon sa kamatayan. Hindi na po tayo exempted dun sa sa physical na kamatayan, no? Pero yung tinatawag na eternal, no? Yung kamatayan na pagkalayo mo sa Panginoon at yung walang hanggang parusa, yun ang sinolusyonan ng ating Panginoong Yesus. Siya mismo, hinarap niya ang kamatayan. Amen po? Hinarap niya mismo ang kamatayan. He was subject to the great enemy of man, death. Kaya nga ang gospel, no? Ano po tinuturo natin sa gospel? Si Jesus ay nabuhay, si Jesus ay namatay. Siya ay nabuhay na mag-uli at nakaupo ngayon sa trono ng Panginoon. Naranasan ni Jesus, kailangan niyang mamatay para matalo ang kamatayan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Death has an end. Death will cease to be, and the reign of death will be stopped. Man shall be delivered once and for all from death, and death will be swallowed in victory. Sige po, basahin natin on Hosea 13 verse 14. Sabi diyan, I will ransom, Tagalog po, sige, hindi ko sila paliligtasin sa daigdig ng mga patay. Hindi ko sila paliligtasin sa kamatayan. Matayang pahirapan mo sila, libingan, parusahan mo sila, wala na akong nalalabing awa sa kanila. Yan ang parusa ng tao. No? Sa Hosea 13 verse 14. Sabi po diyan, I will ransom them from the power of the grave. No? I will redeem them from death. Ang Diyos na po mismo ang tumubo sa atin mula sa kamatayan. 1 Corinthians 15:54, basa po. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Alam niyo po, yung physical death, talagang mararanasan ng tao. Yung mga Kristiyano, mga nagtiwala sa Panginoong Yesus, maaaring abutang buhay, no? Sa pagdating ng rapture, maaaring hindi maranasan yung physical death. Pero ang pinaka-aasam po natin, dahil tinalo na ni Jesus ang kamatayan, tayo pong lahat sa pagdating ng rapture, yung nabubulok, yung katawan nating nakokorap, nasisira, pagdating ng rapture, pagdagit ng Panginoon sa kanyang mga anak, mapapalitan po tayo ng katawan. May katawan pa rin. Amen po ba? Pero glorified body. At wala na pong kapangyarihan ang kamatayan. Nilamon na po siya ng kamatayan mismo ni Jesus at ng kanyang muling pagkabuhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. 2 Timothy 1 verse 10, sabi po diyan, ngunit ito'y nahayag na ngayon, basa po, nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas, winakasan na niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting o magandang balita. Revelation 20:14,
Pagkatapos ay itinapon din sila sa lawa ng apoy ng kamatayan at ang daigdig ng patay at ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. At Revelation 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Palakpakan nga po muna natin si Lord. Kaya ang death, dahil kapag Halloween, ang sineselebrate ay yung kamatayan at yun ang sinimula ng paniniwala na kaya nagse-celebrate ng Halloween because of the dead people, no? Ay sinasabi lang po dito na hindi natin sineselebrate o hindi tayo nagpa-participate sa Halloween dahil una, ang Halloween naglo-glorify ng kamatayan. Bagamat yan ay, inevitable sa buhay ng tao, pero purihin ng Panginoon sa mga mananampalataya, ang kamatayan, pinalaya na po tayo, at sa lahat ng naniwala kay Jesus, nananampalataya kay Jesus, wala nang kapangyarihan ang kamatayan. Yes, mamamatay po tayo physically, pero yung eternal life na inaasahan at inaasam natin ay mararanasan ng mga mananampalataya. Amen? Amen po ba? Kaya hindi po namamagnify po kasi sa panahon ng Halloween trick or treat, yung sa mga party, sa mga costume party, ay ang sineselebrate po nun ay ang death. And death does not come from the Lord. Let's celebrate life. Amen? Ano pong ikalawang dahilan? Because it honors Satan and demons. Biblical reason not to celebrate Halloween, dahil ang nakikita naman nating very effective, makikita natin ay yung mga gawa ng kaaway, gawa ng kadiliman. God is not honored on Halloween. God is not even mentioned. Meron po bang umaten ng Halloween dito, nag-costume, na parang sa Adam's Family? Tapos sabi niya doon, hallelujah. Praise the Lord. Wala siguro, bakit sipain ka, no? Dahil Halloween nga. Dahil yun ay party ng mga nasa kadiliman. Party na sineselebrate ang ino-honor si Satan at ang kanyang demons. Satan, witches, and demons are honored. The Bible teaches that Satan and demons are the enemies of mankind. Bakit ka makikipagkaibigan sa kaaway ng Diyos at sa kaaway mismo natin? Amen po ba? Sino po ba si Satan and his demons? 1 Peter 5 verse 8. Basa po. Maging handa kayo't magbantay, ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Amen? Kaaway natin ang linaw-linaw. Ang dyablo, si Satanas, ang kanyang mga demonyo ay kaaway. Amen po ba? Throughout the scripture, Satan is described as the God of this world. Sabi ng 2 Corinthians 4 verse 4. Hindi sila sumampalataya pagkat sa kanilang isip ay binulag sila ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Paano po dinescribe si Satan, the God of this world? Ang Diyos ng kasamaan. Ano pa po? The prince of this world. Babanggitin ko na lang po on John 12:31, John 14:20, John 16:11. Paano po siya dinescribe doon? The prince of this world, ang prinsipe ng kasamaan ng mundong ito. The prince of the power of the air, Ephesians 6:12, yung binabanggit doon, yung we deal with the principalities in the air, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places. Sino pong binabanggit doon? Andiyan po ba kayo? Si Satan at ang kanyang mga demonyo. Kaya pag Halloween, hindi po nag-glorify si Lord ron. Satan's purpose in making war against God is twofold. Bakit po ba gustong-gusto? Pinagaganda niya, isipin mo, nakakapag-party siya sa loob ng isang taon dahil lang sa Halloween.
no? At nagpa-participate ang buong mundo ron na akala nila para kasiyahan lang, okay lang, pero they are honoring and celebrating Satan. Bakit po? Ang purpose ni Satan is power and worship. Gusto niya sambahin siya ng mga tao, gusto niya nakapangyarihan. Kaya yung pagrebelde niya nga sa ating Diyos, no? Yung sinabi sa Ezekiel, gusto niyang maging mas mataas pa sa Diyos. No? Naging palalo siya. Gusto niyang sambahin siya ng mga tao. Di po ba? So, kapag dumagdag pa po tayo, kaya dapat po talaga marami tayong masharean eh. Para marami na pong nasa kaharian ng kaliwanagan. At yung nasa kaliwanagan na, dapat hindi na nagpa-participate sa mga ganong mga grupo o ganong mga event. Andiyan po ba kayo? Baka nakabili na kayo ng costume nyo, ha? Soli nyo sa pinagbilhan. Yan. Satan's purpose is to hurt and cut the heart of God. Yun lang naman talagang gusto ni Satanas eh. Talagang hiwain ang puso ng Panginoon. Talagang sakta ng ating Diyos. Napakasakit sa ating Panginoon, lalong-lalo na kung ang mga anak niya ay makikitaan pa na gumagawa ng mga gawa ng kadiliman. At gumagawa ng mga gawa na ang ma-honor ay si Satan at ang kanyang mga demonyo. Satan does all he can to get back to God. Pero kahit anong gawin po ni Satan, hindi po siya mananalo sa ating Diyos. Amen? For greater is He that is in you than he who is in the world. Amen po ba? And sabi po ng Romans 8:31, if God be for us, who can be against us? Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Ikatlo po, bakit hindi dapat sineselebrate ng mga Kristiyano o nagpa-participate ang mga Kristiyano, hindi lang Kristiyano eh, ang lahat ng tao, no? Una, because it glorifies death. Next, because it honors Satan and demons. Number 3, because people sin on Halloween. Ang mga tao, pag nag-participate, nagkakasala, lalo kapag nandun mismo sa lugar na kung saan sineselebrate ang Halloween. Sa ibang bansa, o maaaring dito rin po, kasi event yan eh. Sa mga bar, restaurant, di ba? Ang ginagawan pa nga, nakikita ko, no? Halimbawa sa mall, di pagpasok ng September, Pasko, di ba? So pang Pasko na yung dekorasyon nila. Pero pagdating ng November, bago mag-November, nilalagyan nila ng mga sapot, yung mga, may ini-spray yata yun, no? Parang mga sapot, parang nagsasabi na lumang bahay o haunted house. Ayan. Di ba? So, ina-celebrate sa mga restaurant o nagkakaroon pa po ng gathering. Sa mga Halloween party, many people get drunk and take drugs. People dress in horrible, occultic costumes. All of this is sin. It is considered a holiday of hell. Oh, holiday. Pero holiday of hell. Holiday celebrating and honoring Satan and his demons. Baka akala natin harmless yung mga anak natin. Baka nabilhan mo pa ng ano yun? Yung hindi hindi yung ng witch. Ano yan? Oh, yung cup ng witch, di ba? Minsan, yung meron pa nga tayong mga di ba? Tag nito, yung mga may sikat na movie nga, di ba? Yung kakapagpalipad, meron silang mga magic. Occultism po yun eh. Di ba? Hidden things, hidden works of Satan. Andiyan pa po ba kayo? Minsan ayaw natin pag-usapan to eh. Kasi hindi na natin ma-enjoy. Sayang naman yung anak ko, hindi makakapag trick or treat. Bibilang ko na lang kayo ng candy. Ayan. Magsuot kayo ng pang-anghel. Di ba? Ayan. No? Kasi, bad boys come out of it. Sa ibang lugar nga po, sa US, no, they would kill people's livestock. Yung may mga livestock, ayan ba, may mga manok, igigilitan nila, iinumin yung blood.
Kasi yun yung kanilang, ganing tradisyon. Parang dahil Halloween, parang ang sabi daw po kasi nila, dahil nga daw pupunta yung mga dead to the living, para ma-bard, para mapigilan nila, kailangan gumawa sila ng ganon. No? So, gagawa sila ng masama para labanan ng masama. Parang hindi yata tugma, no? Magka-joint effort lang naman sila kung tutuusin. No? And kidnappings is always a great fear on that night. Sabi po sa 1 Corinthians 10:20, "But I say that the things with the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils." Sabi po dyan, ibig kong sabihin ang mga pagano'y nag-aalay ng kanilang mga handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Kaya maging maingat po tayo. Dahil akala lang natin, okay lang yan. Alam nyo, kahit sa school di ba? Actually, hindi lang sa Halloween. Minsan, kapag ang school ay may mga ginagawa silang, halimbawa, meron po, di ba? May mga mass, may mga or anything. Or katulad, halimbawa, magkakaroon ng mga activity or event yan. Pwede nyo pong i-excuse yung inyong mga anak. Pwede nyo pong kausapin yung principal or teacher na kami po'y born again. Kami po ay hindi po kami nagpa-participate. Let's say baka may Halloween party pa doon sa school. Pwede nyo pong sabihin. Bakit? Kasi hindi yan nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Participation in idolatry is fellowshipping with devil. The devil and his angels and demons are all behind all this idolatry. No? And the scripture definitely declares, kanina po, Ephesians 6 verse 12, ang pakikipaglaban po natin ay sa mga tao, hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, totoo po sila. At nilalabanan natin sila, hindi sa ating kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Maging sa 2 Corinthians 11:14 to 15. "And no more marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light." Sabi po dyan, hindi ito katakataka pagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya pinagaganda niya Pero doon, pangit na nga nagagandahan ka pa. No? Maaring magka-costume ng maganda at mali yung, parang in disguise. Pero ito hindi, lantaran na Halloween, lantaran na ang nakikita mo, mga demonyo, yung, nagko-costume, na may tinidor na malaki. Tapos, merong parang mga zombies. Nakikita niyo po ba yan? No? Ganun, kasi yan hadagan na, hindi na nagtatago. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? It is utterly impossible to participate in true worship of God and in the worship of devil. Isang bagay lang po, hindi talaga pwedeng mananampalataya ka, ang wino-worship mo si God, tapos may isang araw sa isang taon na ang iwo-worship mo, si devil, si Satan, kasi nga, magpa-participate ka sa ganyan. And, sabi nga ng 1 Corinthians 10:21, "You cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devil." So, actually, syempre, itong verse na to, hindi lang for that particular thing. Syempre, sa pang-araw-araw nating buhay, hindi talaga pwedeng nasa Panginoon ka, tapos gumagawa pa rin ng mga gawa ng kadiliman. Deuteronomy 11:16, "Take heed of yourselves that your heart be not deceived, and you turn aside and serve other gods and worship them." So, one of the reason kung bakit hindi po dapat ang mga mananampalataya o maging ang mga tao sa sanlibutan na to mag-participate sa Halloween because people sin on Halloween. Number 4, because God Himself hates Halloween. Ang Diyos mismo, kinamumuhian niya, ayaw niya ang Halloween. Psalm 119:104, "I hate every false way." Lahat ng mga
bagay na hindi totoo, no? Sa bigay mong mga utos na mo ko'y karunungan, kaya ako'y namumuhi sa ugaling mahalay. God does not hate mankind but hates man evil ways. Ang ayaw po ng Diyos ay yung mga gawa na mali ng tao. God hates sin, but He does not hate the sinner. Yan sa Genesis chapter 6 verse 5 to 7, makikita po natin dyan. That the wickedness of men was great in the earth, and every imagination of thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that He had made man on the earth. No, pag binasa po natin, ikinalungkot ni Yahweh na nilikha niya ang tao. No? Na, talagang it breaks the heart of God pag ang tao, lalo na ang mga mananampalataya, ay nasa kasalanan at nasa kadiliman pa rin. God is wearied by man's sin. Napapagod ba ang Diyos? Hindi naman. Pero, kumbaga, no, ayo nga kapag paulit-ulit yung ginagawang masama, di ba? Parang nananawa ka na. Ang ating Diyos, hindi niya gusto ang kasalanan na ginagawa ng mga tao. God is broken by man's sin. Ezekiel 6 verse 9, I am broken with their worrish heart, which had departed from me. Sabi niya, no, talagang ang Diyos, ang kanyang puso ay nahahati. Parang sinusugatan po talaga kapag ang mga anak ng Diyos ay nakikiayon pa sa gawa ng kadiliman. God is grieved by man's sin. Nalulungkot po ang Panginoon pag nagpapatuloy sa kasalanan. God is grieved to the depths of His heart with man's sin. Paulit-ulit lang po yung mga verses, pero iisa lang po yan. Nasa kaliwanagan ka na, bakit mo pa pipiliin ang gawa ng kadiliman? There are good reasons not to celebrate Halloween. Hindi lang po good reasons. There are what the Bible says, na ang mga anak ng Diyos hindi dapat nakikiayon sa gawa ng kadiliman. Man was God's creature and most noble and dignified creature ever created, but man abused God's love and purpose in creating him. Sa sobrang bait ng Diyos, parang sinusubok pa natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi sa Ephesians 5:11, have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove or expose them. Hayagan na po nating nakikita ang mga maling celebration sa paligid natin. Hindi dahil nakakatuwa, hindi na dahil ang cute-cute, no? Harmless naman, di ba? Ang cute-cute nga nila, kumakatok sa bahay, nakadugo-dugo dito. Yan. Nakyukyutan tayo, no? Sa maliliit na mga gawa ng kaaway. Huwag po tayong magpa-deceive. Sabi po ng Ephesians 5:11. Huwag po tayong magpaloko. Wala po dapat tayong kinalaman sa mga gawa ng kadiliman. In everything we do it to please the Lord. Amen po ba? In everything you do it for the glory of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Nawa po tayo ay may natutunan, may naituwid. Amen po ba? November 1, November 2, kahit anong araw, alam nyo po yung pag-alala sa mga mahal natin sa buhay ay isang tradisyong ng mga Pilipino at maaaring sa ibang mundo na isang pagbibigay-pugay po, no, sa mga namayapa nating mahal sa buhay o kaibigan, mga minamahal. Pero yung mga tradisyon na alam nating hindi yun ang gusto ng Panginoon at hayagan na po na ang binabandera ay si Satanas, ang kanyang demonyo, ang mga kamalian, ang kadiliman. Kapatid, abstain from evil, sabi ng Bible. Wala na dapat tayong participation sa mga bagay na yan. May we all bow down our heads. Hayaan po natin na ang maging prayer natin ay, Lord, yung katawan kong ito, buhay ko, maging templo mo, templong magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Ang aking kaisipan,
ang aking mga gawa, sinasabi, o anumang Panginoon sa loob ng bahay, sa labas ng simbahan, kahit sa mga panahon na walang nakatingin sa akin o walang nagmamasid. Hayaan mo, Lord, na ang buhay ko'y maging templo mo, tahanan mo, na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Na pagningningin mo kami, Panginoon, kung paanong ikaw ang Diyos ng mundong ito, Panginoon. Let your light reflect in us. May we sing this song? Ang puso ko'y dinudulot sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisan. May we sing it again, make this a prayer. Ang puso ko'y dinudulot sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pumisan. May we raise our hands to God. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Tulugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paburit pagsamba. Magaling ka, O Diyos. Loobin mo, Diyos. Loobin mo, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga paburit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. May we raise our hands to God. Are you willing to commit your life again to the Lord? Are you willing to surrender everything again to the Lord? Panginoon, naririto po kami, O Diyos. Iniaalay sa iyo ang aming buhay, buhay at banal na handog sa iyong harapan. Tulungan mo kami, O Diyos, na ang buhay naming ito, ang aming iniisip, ang aming makikita, ang aming maririnig, ang aming mga sasabihin, ang aming pupuntahan, ang gagawin ng aming mga kamay, ang aming maging pamumuhay ay makapagbigay lamang ng kaluguran sa iyo. Panginoon, sa darating na weekend, may pagkakataon kami, Panginoon, dahil ito'y isang bakasyon na para mabisita at maalala namin ang naging buhay ng mga mahal namin, Panginoon, na nauna na payapa. Ngunit hayaan mo, Lord, ang bagay na ito'y magbigay ng kaluwalhatian sa iyo.
Huwag mo na po hayaan na magkaroon kami ng partisipasyon sa mga maling selebrasyon na ginagawa ng mundong ito sa aming lugar, sa aming paligid. Yung mga Halloween party or anything, Lord God, that honors the demons, honors Satan, or honor the works of darkness. Lord, kinakansela namin yan sa aming buhay. Nire-renounce namin ang mga maling gawa at paniniwala, maging sa aming pamilya, sa pangalan ni Jesus. Palayain mo po ang iyong mga anak sa mga maling tradisyon at maling paniniwala. Hayaan mong katuruan ngayon na punong-puno, Panginoon, ng mga talata sa Biblia na nagbibigay, Panginoon, Lord God, ng pagtitibay at patotoo na ang mga gawang yon ay gawa ng kadiliman. Hayaan mo kami, Lord God, katulad ng inawit namin kanina, gawin mo ang buhay namin maging banal mong tahanan. Tahanan na ikay mananatili, o banal na Espiritu, mananahan at bibigyan ng kapangyarihan ng buhay, pamumuhay ng isang mananampalataya. Father, I declare, Lord God, your power over the lives of your people. I declare, Lord God, your divine protection. And Lord, your marvelous, Lord God, and your power, Lord, to resist the devil, the works of darkness out of their lives. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And I release your power in Jesus' mighty name to deliver us, O God, and pour out your mighty blessings and favor to be upon your people who glorifies you, Lord Jesus, who are willing to honor you, who are willing to obey you, O God, in the name of Jesus. Sa bawat pagsunod, sa iyong salita, sa iyong kalooban, sa bawat pagbibigay ng kasiyahan sa puso mo, Panginoon, ikaw ay nagpapala. Ikaw ay nagbibigay, Panginoon, ng iyong kabutihan, Lord God, ang iyong pabor at nag-uumapaw, Panginoon, na blessings to all your people. I speak, Lord God, your healing to be upon them. I speak the spirit of peace to be upon them. I speak the spirit of joy in the name of Jesus. Your manifestation of your provisions in the lives and needs of your people. Marami pong salamat. Inaangkin namin ngayong umagang ito ang biyaya ng pagpapalaya at biyaya, Panginoon, sa walang hanggang kayamanan sa kalangitan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, we thank you, Lord, and we give you praise. In Jesus' name, amen and amen.